And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kabatid. Welcome back sa One Talk PH mga kababayan, at ito na nga ang nagbabagang balita. Naku po, Police Colonel Grijaldo, kakalad ka rin ng PNP mga kabatid kung kinakailangan para lang makadalo mga kababayan sa nasabing pagdinig ng Quad Committee. And kung inyong matatandaan mga kapatid, ito nga si Police Colonel Grijaldo mga kababayan, ito po yung himod sa puwet nila Bato de la Rosa at ni Duterte mga kapatid na pulis, na kung saan mga kababayan gumawa ng peking kwento noong nakaraang pagdinig ng Senado na kung saan din mga kapatid dinaluhan nga ni Duterte. At kanyang sinabi doon mga kababayan sa Senado, sa harap ng mga senador, na di umano mga kapatid ay pinilit di umano siya nila Congressman Dan Fernandez at ni Congressman Abante na magsalita laban kay Duterte. Particular nga mga kababayan sa issue ng tukhang na inimplement ni Duterte mga kapatid noong siya po ay nanunungkulan bilang presidente. Ito naman si akala niya siguro mga kababayan kaya siyang i-cover up nila Bato de la Rosa pag siya ay gumawa ng mga fabricated na kwento laban dito mga kapatid sa mga congressman na nag-iimbestiga ngayon sa war on ni Duterte, na kung saan mga kababayan nagresulta po ito sa sa madugong operasyon ng PNP. Nakala niya mga kababayan kaya siyang saluhin nila Bato de la Rosa pag sinunod niya yung mga inuutos sa kanya ng kanyang puon na siraan itong mga taga Quadcom. Pero mga kapatid, tingnan nyo, nagtago po siya mga kababayan right after niyang mag-fabricate ng kwento para siraan sila Congressman Abante at sila Congressman Fernandez. Ngayon mga kapatid, sabi ng PNP, makikipagtulungan sila dito mga kababayan sa taga Quad Committee para madala para makadalo itong si Police Colonel Grijaldo sa susunod na Quad Committee hearing. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Dito guys, panoorin muna natin ang balitang ito bago tayo magbigay ng ating mga personal na opinion. Handang tulungan ng Philippine National Police ang House Quad Committee upang padaluhin sa susunod na pagdinig si Colonel Hector Grijaldo. Si Colonel Grijaldo ang pulis na nagsabi na hinihikayat siya ng ilang congressman na patotohanan ang reward system sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, si Grijaldo ay nananatili sa restrictive custody ng PNP. On the part of the PNP, we will provide assistance sa Quad Committee to make sure na a-attend po sa susunod po itong si Colonel Grijaldo, who remains under restrictive custody po. And the contempt power is again within the authority po ng ating legislature, so we respect their decision to cite Colonel Grijaldo for contempt. But we want to assure our congressmen who were part of the Quadcom na we will deliver po Colonel Grijaldo before the Quad Committee po. Ang hindi ko lang maintindihan dito mga kapatid kay Police Colonel Grijaldo, matapos siyang gumawa mga kababayan ng kanyang mga kasi ako mga kapatid naniniwala akong fabricated yung kwento niya matapos siyang magbigay ng kanyang fabricated na statement mga kababayan noong nakaraang Senate hearing na kung saan nandun nga si Duterte dinaluhan ni Duterte, nagtago siya kasi mga kapatid, simple lang yan kung totoo yung sinasabi mo, bakit natatakot kang harapin yung mga congressman na sinasabi mong nag-utos sa'yo na kumampi sa kanila, makiisa dito sa kanilang pagdinig at talikuran itong si Duterte, di ba? Kung totoo yung sinasabi mo
na pinipilit kanilang magsalita patungkol nga dito sa reward system na nangyari no noong kapanahunan ni Duterte under sa kanyang implementation sa tukhang, no? Bakit takot na takot kang harapin sila Dan Fernandez at si Abante? 'Di ba? Parang si Sara Duterte lang yan mga kapatid eh, no? Kung malinis ang iyong konsensya at alam mong nasa tama ka, bakit ka natatakot? Oh. 'Di ba? Bakit kailangan pang umabot sa ganito na kakalad ka rin ka papuntang Quad Committee hearing? 'Di ba? Kasi alam mo sa sarili mo, ngayong mga sinasabi mo ay gawa-gawa mo lang kwento 'yon. 'Di ba? Alam mo sa sarili mo na yung mga pinagsasabi mo doon sa Senado ay dala lang yun siguro ng sulsol na mga kaibigan mo nakakampi ni Duterte. Di ba? Para lang palabasin na itong ginagawang investigasyon ng Quad Committee ay pamumulitika at talagang target si Duterte. Oh. Di ba? Yun eh. Kaya natatakot ka eh. Sa madaling sabi mga kababayan, hindi malinis ang konsensya ni Grijaldo. Kasi kung malinis ang kanyang konsensya, tapat siya sa kanyang sinumpaang tungkulin bilang isang pulis, bakit ka matatakot? Alam mo kasi, no? Ikaw mismo, alam mo sa sarili mo na yung sinasabi mo or yung mga pinagsasabi mo noong nakaraang hearing sa Senado ay hindi totoo. Kaya ngayon, hirap kang harapin, no? Nahihirapan kang humarap dito sa mga congressman, no, na siniraan mo noong nakaraang hearing sa Senado. 'Di ba? Ganon lang 'yun eh. Masyado ka kasing masyado ka kasing tiwala. No, kila Bato de la Rosa. Akala niya kasi siguro mga kapatid, no, na after noong nangyaring hearing sa Senado, matitigil na rin itong mga ginagawang investigasyon ng Quadcom patungkol nga dito sa EJK na nangyari under the Duterte administration. 'Di ba? Pero doon siya nagkamali mga kababayan, no? Doon talaga siya nagkamali. Akala niya titiklop itong sila Dan Fernandez, no? Itong sila Abante pagka sinabi niya yung mga ganung bagay sa Senado. At doon talaga siya mga kapatid, no? Nagkamali sa kanyang desisyon dahil after nga nun mga kababayan, mas lalo pang tumapang, no? At hinamon pa talaga siya mga kapatid ng nila Dan Fernandez, no? At ni Congressman Abante na humarap sa susunod na pagdinig, no, para patunayan yung kanyang claims na di umano'y pinipilit siya, no, na magsalita laban nga dito sa pinag-uusapang reward system, no, under the Duterte administration, no, particular doon mga kapatid sa tukhang, no, na kung saan mga kababayan dawit nga dito mga kapatid itong sila Senator Bongo. 'Di ba? Ang mga kababayan, naniniwala talaga ako na totoo ang reward system mga kapatid. Hindi dadami yung mga mga kababayan, no? Hindi dadami yung casualties ng war on drugs ni Digong mga kapatid kung hindi dahil diyan sa reward system na 'yan. 'Di ba? Dahil sa reward system na 'yan, pati mga inosenteng tao mga kababayan nadamay, no? Nadamay mga kapatid. Kasi yung mga pulis, hindi na sila tumitingin kung baga hindi na nila bina-validate yung kanilang mga impormasyon Sa kanila lang diyan kumita, no? Makakita lang sila ng medyo maitim diyan, nakahubad, maraming tattoo. Nako. Subject ka na kaagad doon sa kanilang subject ka na kaagad sa kanilang tukhang. O tingnan niyo ang nangyari ngayon mga kababayan, ilang libong pulis, no, ang may kinakaharap ngayon na kaso, 'di ba? Matapos nilang sundin yung tukhang ni Duterte. Oh, nung nakaraan mga kapatid, nasa mga 1,000 'yon yung mga pulis, no? Na sinasabing may kinakaharap ngayon na kaso at umiiyak dahil pinabayaan sila ni Duterte after bumaba ni Digong mga kapatid sa kanyang pwesto bilang presidente. 'Di ba?
masyado lang mahina, no? Masyado lang mahina itong si Grijaldo. Hindi niya alam, mga kapatid, kung kanino siya dapat kakampi, no? Ang kinakampihan niya, mga kababayan, si Digong pa talaga. Hindi niya alam kung sino ang dapat niyang kampihan, mga kapatid, no? Naniniwala siya na kaya pa ring mag-comeback ni Duterte, mga kababayan. 'Di ba? 'Yun ang mali niya eh. Imbes na kumampi siya sa tama, no? Doon siya sa taong may ginawang napakalaking pagkakamali, mga kapatid, no, noong kapanahunan na siya ay nahalal bilang pangulo ng ating bansa. Yun ang doon siya nag-take side, mga kababayan, no, dito kila Duterte. O ngayon, naipit siya, hirap na hirap siya, no, hirap na hirap siya. Or hindi, alam niyo, mga kababayan, sa tingin ko hindi siya nahihirapan humarap, kundi nahihiya siya, mga kapatid. Nahihiya siyang humarap, no, dito sa mga taong inakusahan niya na di umano'y pumilit sa kanya na magsalita laban kay Duterte, dahil siya mismo, mga kababayan, alam niya, no, na yung mga taong yon na kanyang dinamay at ginawa ng kwento noong nakaraang pagdinig sa Senado ay may magandang intensyon, no, para sa bayan. Kanya nga lang, mga kapatid, syempre, no, loyalista siya ni Duterte, kaya kahit alam niyang tama naman yung ginagawa ng mga ng mga congressman, no, na especially dito sa mga taga-Quadcom, kahit alam niyang tama yung ginagawang investigasyon, mga kababayan, pinapalabas niya na mali, no, para lang masira yung kredibilidad nitong mga congressman, especially dito, mga kapatid, no, sa mga chairperson ng Quad Committee. 'Di ba? Yun yung ginawa niya eh. Utak DDS kasi, mga kababayan, itong si Grijaldo. Tapos pagkatapos nung gumawa siya ng mga kwento-kwento na wala namang katotohanan, nagtago siya. 'Di ba? Dapat manghingi siya ng tulong kila Bato de la Rosa. 'Di ba? Dapat doon siya humingi kay Bongo. Kasi yun yung mas pinanigan niya eh. 'Di ba? Dito niya ngayon makikita, mga kapatid, na itong sila Bato de la Rosa, itong sila Bongo ay wala nang kapangyarihan para isalba siya. 'Di ba? Yun, mga kababayan. And panigurado to, mga kapatid, ano? Pag itong si Grijaldo ay hindi niya napanindigan yung kanyang sinabi, mga kababayan, may kalalagyan talaga siya, no? Baka ma-dismiss siya sa serbisyo dahil sa kanyang mga malisyosong statement, mga kapatid, no, na isiniwalat sa Senado, na kung saan naman na-cover po yun ng mga media, mga kababayan, no? At marami talaga, halos buong Pilipinas nakarinig nun, mga kapatid. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang itong video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe and paki-like ang ating video, mga kapatid, para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Mag-comment na rin kayo dyan ng inyong mga opinion, no? At pag-usapan natin dyan sa comment section. Hanggang dito na lang. Adios.